kaliwat kanan ng batikos, oh. Oh, di ba? Pero bakit ngayon? Tila hindi sila bumabatikos. Bakit hindi nila hinahanap? Dahil ba sa maletang sinasabi ng mga ex-soldier natin? Dahil ba sa maleta na yon? Hindi natin masabi, di ba? Oh. Kaya nga ngayon, anong ginawa nila? Ang sagot nila, demanda. Yan lang ang kanilang kayang gawin pagka hindi na nila masagot yung mga batikos ng tao. Di ba? Demanda ang kanilang gagawin. Ito, tulad nito, halimbawa. Politika lang ang nakikitang motibo ng NBI sa pagpapakalat ng balitang may sakit umano ang Pangulo. Ayon din sa ahensya, tinutugis na nila ang fake news peddlers. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Iniimbestigahan na ng NBI ang mga posibleng nasa likod ng mga kumalat na social media post tungkol sa umano'y sakit ni PBBM. Ito ay matapos sabihin ng palasyo nitong Lunes na fake news at walang basihan ang mga ito, kasabay ng apilang huwag magpabiktima sa ganitong klaseng mga kwento. Isa lang ang tinukoy ni NBI Director Melvin Matibag na motibo sa paglutang ng panibagong naratibo laban sa Pangulo. Wala namang ibang magiging natin dyan, magiging conclusion kundi that is all part of the political game ng mga nagnanais na hindi maganda sa position. Hindi, alam mo kasi, Attorney Matibag, kasi medyo, alam ko naman, appointed kayo ng presidente, naturalmente, ang inyong gagawin ay sumipsip sa presidente. I mean, that's a normal nature of a human being, di ba? Kung sino yung nag-appoint sa inyo bilang boss ninyo, siya rin ang pwedeng magtanggal sa'yo, syempre sisip-sip ka. Normal yun. Di ba? Normal yun. Pero ang matindi dito kasi, attorney, director, sana pagpakita na lang si Marcos. Di ba? Kasi ako talaga, from my point of view, I am totally against fake news. I'm against fake news. Yan po ay period na. Whether it will benefit my cause o hindi, ako ay totally against fake news. Basta fake news, kahit ano pa yan, walang pinipiling kulay para sa akin yan. Dapat hindi yan lumaganap. Okay. Pero, meron din naman kasing punto yung ibang mga kababayan natin na nagtatanong, asan na ba ang presidente? Nasaan na ba? Bakit di maglabas ng video? Gusto nyong matapos tong fake news na ito? Ito, matagal ko na ito sinasabi. The only way to counter a fake news is a true news. So kung ang fake news ay walang may sakit si Marcos at si BBM ay patay na, kung yan ang fake news, the only way to counter that is not to sue kung sino man yung mga nag-a-assume o nagpapakalat. The best way to counter that is simply mag-appear si Marcos, magpa-press con siya, tumayo siya ng tuwid, di ba? Tapos magsalita siya at sumagot siya sa mga katanungan ng media. Bakit di niya ginagawa? Gusto niyo matigil yung fake news pero bakit di niyo ginagawa? Ang ginagawa ninyo, yung mga bumabatikos at na mga nangangarap na siya ay matigok na, ay kinakasuhan ninyo. Again ulitin ko, ako po, never ko naging pangarap yan. Una-una, I do not wish for someone to die. That is not for me. I don't like that kind of value in life. Okay? Pero gayon pa man, para sa akin, dapat magpakita na ang presidente. Dapat humarap na siya, sagutin ang mga katanungan. Hindi yung dadaanin nyo sa demanda pag natatakot na kayo, pagka nabubuking na kayo, dinadaanin nyo sa demanda. Diba? Pakita lang yung presidente. Una-una, bilang mamamayang Pilipino at nagbabayad ng tax, ito po ay ating karapatan. We have the right to demand, di ba? O yung tinatawag na proof of life. Karapatan natin yan. At yan po ay naaayon sa ating saligang batas. Bakit di magpakita? Tapos kesa na sagutin yung katanungan, aba,
Nagpalabas pa ng lumang video. Paano mapapawi yung ano niyan? Yung agam-agam ng ating mga kababayan. Kung ganyan din ng inyong gagawin, di ba? O yun lang naman eh. ng ating po Pangulo. We are conducting the investigation already, and if necessary, yung mga charges should be filed also po. Noong Pebrero, una nang sinampahan ng reklamo cyber libel ng NBI ang dating broadcaster na si Jay Sonza at vlogger na si Jeffrey Celis o mas kilala bilang Ka-Eric dahil sa umano'y pagpapakalat ng peking medical records ni PBBM. Sinundan naman ito ng pagreklamo kay Jack Argota, isa rin social media personality sa parehong asunto na may dagdag pang unlawful publication. Tiniyak naman ni Grabe level mo, Jack Argota. Ha? Talagang lagi kang national. Hindi, pero ano ha? Di ba? Simpleng-simple lang naman eh. Bakit hindi sagutin na matapos na tong usapan na to? Ang dami yung pautot, dami yung dinidemanda. Di ba? Ang dami eh. Ba't di nyo na lang sagutin? Yun lang sa akin. Bakit di nyo na lang sagutin? Di tapos ang usapan. Di ba? Ibag na dadaan sa due process ang panibagong investigasyon. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Yan. Diyan sa aming mga social media Diyan kayo magaling eh, yung magdemanda. Sa bagay kasi hawak nga nyo naman yung kapangyarihan, naturalmente, ganyan ang iyong gagawin, di ba? So, hay nako. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw. Katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera,